Bakit nagtatayo ng mga barko ang China sa disyerto? Kuha ito ng isang satellite image mula sa China. Sa unang tingin, parang wala lang isang tuyot at bakanteng disyerto lang. Pero kung titignan mong mabuti, ay may kakaiba sa gitna. Parang may istruktura o gusali na hindi normal. Habang zinizoom natin, makikita natin na kamukha ito ng isang aircraft carrier, yung klase ng barko na ginagamit ng mga military bilang floating airbase na may runway, fighter jets at mga armas. Pero ang barkong ito ay hindi nasa dagat kundi nasa gitna ng disyerto. Zoom out natin para makita ang buong konteksto. Itong satellite image, kuha ito sa Taklamakan Desert sa northwestern China. Karaniwan, ang mga aircraft carrier ay nag-ooperate sa open sea, pero ang rehiyong ito, kahit tuyong-tuyo, matindi rin ang environment. Sa pandaigdigang pananaw, kakaiba talaga ang Taklamakan Desert. Hindi tulad ng ibang disyerto na puro bato, ito ay gawa sa buhangin. At sa totoo lang, ito ang ikalawang pinakamalaking sand desert sa buong mundo. Malawak, walang naninirahan at parang hindi pa naabot ng tao para itong isang higanteng mata na gawa sa buhangin. Para na siyang tanawin mula sa ibang planeta. So, bakit nga ba dito pa napili ng Chinese military magtayo ng mga ganitong istruktura? At yan ang sasagutin natin ng malinaw, simple at detalyado. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa mga nakaraang taon, madalas na nababalita ang China dahil sa pinalalaki nitong aircraft carrier project. Ang kauna-unahang aircraft carrier na gawa mismo sa China ay pumasok na sa serbisyo. Kitang-kita ang investment ng China sa defense infrastructure para makagawa ng ganitong mga barko. 15 taon lang ang nakaraan, wala pa ni isa ang China na aircraft carrier. Ngayon, meron na silang 3. Pero kung titignan natin ng mas mabuti ang hugis na nasa satellite image, parang may mali. Hindi kasi tugma ang design nito sa mga sariling aircraft carrier ng China. Sa halip, ay mas kahawig nito ang disenyo ng mga American carrier. Para sa comparison, ito ang kakaibang hugis ng Gerald R. Ford class carrier, pinakabago sa fleet ng US Navy. Kung lilipat tayo ng kaunti mula sa lokasyon na iyon, may makikitang path na dumadaan sa disyerto. Mukha itong train tracks. At sa kabila ng rails na iyon, may isa pang structure na lumilitaw. Ito naman, hindi mukha ng aircraft carrier pero hawig na hawig sa Arleigh Burke-class destroyer, isa sa mga pinakaginagamit na warship ng US Navy. Halatang-halata ang pagkakahawig hindi lang dahil sa pangkalahatang hugis pero dahil sa detalyado at eksaktong outline ng mga importanteng parte gaya ng bridge ng barko, funnels at pati na rin ng vertical launch system na gamit sa pagpapaputok ng missiles. Pero kung titignan mo rin, parang hindi siya tunay na barko. Para lang siyang flat mock-up, replika na ginaya lang ang hitsura ng totoong barko. Kung titignan natin ang mga lumang satellite images, makukumpirma natin ang hinala. Noong 2020, unang lumitaw ang lugar na ito bilang grid ng mga cubes na may ilang matataas na structures, siguro mga mast o antena, na nakaayos sa hugis ng American warship. Pagkatapos lang lumitaw ang buong outline ng barko na mas malinaw at buo. Pati yung aircraft carrier na nakita natin mukhang mock-up lang din. Sa mas lumang satellite images, makikita mong dati iba ang layout ng lugar na yon na may 3 magkakaibang hugis, isang maliit at isang medium-size na aircraft carrier outline at yung pinakamalaki na nakagawa gamit ang mga matataas na metal poles. At pag binalikan natin yung rails ng tren na dumadaan sa gitna, makikita natin kung gaano talaga ito kakakaiba. Sa halip na diretso lang ang daan, umikot pa ito at kumurba tapos biglang kurbada. Napaka-weird kasi ang buong paligid puro patag, walang kahit anong bundok o balakid na kailangan iwasan. So, bakit hindi na lang nila ginawang straight line yung rails? At mas lalong nakakapagtaka kapag sinundan mo kung saan papunta ang mga rails na ito. Papunta sa north, humihinto ito sa isang base facility na may malaking hangar, ilang gusaling pantulong at maraming truck sa paligid. Pero pag sinundan mo naman pakanan papuntang south, bigla na lang nawawala yung rail sa gitna ng disyerto, walang palatandaan ng ongoing construction at wala ring malinaw na gamit. Para maintindihan kung bakit ginagawa ito ng China, makakatulong na tignan natin kung nasaan ang mga tunay na barko na ginagaya ng mga mock-up na ito. Kasi ang totoo, hindi rin ganun kalayo sa disyertong ito ang mga US aircraft carriers.
Nagpadala ang United States ng aircraft carrier sa South China Sea. Matagal nang tumitindi ang tensyon sa mga karagatan sa paligid ng China na nauuwi sa madalas na banggaan sa pagitan ng US at China. Sa gitna ng mga tensyong ito ay may dalawang malaking issue, ang South China Sea at ang Taiwan. Sa South China Sea, maraming bansa ang may magkakapatong na claim sa mga teritoryo at sinasabi ng China na halos buong dagat ay parte ng kanilang bansa na para bang hindi ito international waters. Para suportahan ang claim nila, nag-expand sila ng mga mabababang isla at reefs, nilagyan ng buhangin at ginawang military outposts. Bilang tugon, madalas magpadala ang US ng mga barko sa dagat na ito at magsagawa ng military exercises. Ang purpose ng mga tinatawag na Freedom of Navigation Operations ay para tutulan ang claim ng China sa dagat. Pero ito ay isa lang sa mga dahilan kung bakit may mga US carrier malapit sa China. Ang pangalawa ay ang lalong tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Wala pa ring linaw kung kailan magiging mapayapa ang issue ng Taiwan. Ayon sa Beijing, parte raw ng kanilang teritoryo ang Taiwan. Kahit na ang Taiwan ay gumagana bilang isang independent na bansa na may sariling gobyerno, tingin ng mainland China dito ay isa lang itong rebelde o probinsyang humiwalay na kung kakailanganin, pwedeng ibalik sa kontrol gamit ang puwersa. Totoo ang banta ng posibleng paglusob ng China sa Taiwan at ito ay kinokontra ng US, kaya nananatili ang malakas na presensya ng US Navy sa Taiwan Strait. Dalawang seryosong tensyon na pwedeng lumala at pinaghahandaan ito ng China gamit ang kanilang disyerto bilang practice ground para sa posibleng digmaan. Yung mga mock-up na istruktura ay practice targets para subukan kung kaya ng Chinese missiles na tamaan ang mga US warships. Ayon sa ilang eksperto, yung mga nakatayong metal poles ay posibleng mga sensors para aralin kung anong epekto ng missile strikes sa target. May isa pang teorya, baka radar reflectors ito para mas magmukhang totoo ang barko sa radar systems para magamit sa pagsubok ng radar-guided attacks. At sa isa pang test site, pinapakita ng satellite images na tinatamaan talaga ng China ang mga target nila. Pero ang tamaan, ang isang nakatigil na target ay ibang usapan. Kasi ang totoong barko, syempre, hindi naman nakatigil lang. Diyan pumapasok ang rails ng tren. Kapag sinundan mo ang eksaktong ruta ng mga rails, makikita mo ang isa pang aircraft carrier mock-up na ito na yata ang pinakadetalyado sa lahat. Isang three-dimensional model na may maraming patayong poste. May isang litrato mula sa isang Chinese Arms Convention na mukhang nagpapakita ng scale model ng sistemang ito. At ayon sa mga litratong iyon, gawa ang mock-up na ito ng Chinese arms manufacturer na CASIC. Sabi ng mga eksperto, ang mga kurba sa riles ay ginawa para makasama sa simulation ng pag-iwas ng US carrier sa missiles. Pwede nilang isimulate nakakaliwa o kakanan ang carrier para makaiwas sa tracking ng missile o biglang bumilis para makatakas. At muli, makikita sa satellite images na matagumpay ang mga test na ito. Pero hindi lang China ang gumagawa ng mock-ups ng US warships. Noong 2014, nagtayo rin ng Iran ng replika ng US aircraft carrier. At ito, lumulutang pa. Ginamit nila ito sa missile tests at pagkatapos, paulit-ulit nila itong binomba hanggang lumubog, isang eksenang pinag-usapan sa international media. Kahit na mukhang propaganda ang dating, normal na practice talaga ito sa military at ginagawa rin ito ng US. Gumagawa sila ng mga peking bayan sa disyerto sa Amerika at nagsasanay gamit ang sarili rin nilang mock-ups. Halimbawa, isang replika ng Chengdu J-20 fighter jet ng China ang nakita sa isang US Air Force base sa Georgia at documented na rin na ang US military ay gumagamit ng functional na Russian Su-27 at MiG-29 fighter jets sa loob mismo ng Amerika para sa training. Pero ang nakakaalarma para sa US ay hindi lang basta mock-ups ang tinetesting ng China. Gamit nila ito para i-demonstrate ang isang sistema na pwedeng magbago ng military strategy sa dalawang conflict zones na nabanggit. Ayon sa US intelligence, meron daw ang China ng isang special na variant ng Dongfeng 21D missile na dinevelop talaga para tamaan at sirain ang mga gumagalaw na warships tulad ng aircraft carriers. Ang missile na ito ay sumusunod sa ballistic trajectory. Una, inilulunsad ito pataas sa atmosphere, tapos babagsak ito pababa sa sobrang bilis. Pagdating sa pagbaba, may hiwalay na re-entry vehicle na nakakabit sa missile na pwedeng gumalaw habang nasa ere, kaya nagagawa nitong tamaan ang mas maliit at gumagalaw na target gaya ng barko. Para gumana ito, pinalawak din ng China ang satellite network nila para mas mabilis at real-time ang pag-track sa mga target. Sabi ng mga eksperto, sobrang hirap depensahan laban sa ganitong missile.
Kumpara sa mga short-range missiles o torpedoes na kailangan pang lumapit ng submarine, itong sistema ng China kaya na umatake ng mga US ship mula sa mainland China. Ibig sabihin, pwedeng hindi nakayanin ng US surface-to-air defense na harangin ito habang nasa kalagitnaan pa ng biyahe. At pagdating sa huling bahagi ng flight, mas mahirap pa itong harangin dahil unpredictable ang galaw ng re-entry vehicle na pwedeng umiwas. At ang pagsasagawa ng mga test na ito sa gitna ng disyerto na kita sa satellite pwedeng may mensaheng gustong iparating. Kasi para sa China, mas mainam na alam ng mundo na meron silang ganitong capability dahil kahit hindi nila gamitin ang weapon, nakakaapekto na ito sa balanse ng kapangyarihan. Kung hindi makalapit ang US carriers sa range ng missile, mapipilitan silang manatili sa mas malayong lugar, nalalagpas na sa saklaw ng mga eroplano sa barko, kaya halos wala ng silbi ang carrier. At dahil diyan, kahit hindi pa man ginamit, lumalakas na ang kapangyarihan ng China sa mga conflict zones na ito. Samantala ang Taiwan ay naghahanda rin sa posibilidad na ito at inanunsyo nila ang isang malakihang military drill na magsisimulate ng Chinese invasion sa isla na may mahigit 22,000 reservists ang kasali.